Okay, Real Talk 101, episode 211, May 1st to May 7. Sa gusto pong mag-comment ng po private reading at saka mga rituals, message lang po kayo. At kapag ito'y dumaan sa FYP ninyo, ibig sabihin, may kailangan kayong tanggalin or ipaayos sa inyong kapirahan, relasyon, pagkatao, pamilya, negosyo, trabaho, at sa kung saan-saan pa. Okay? Kuha tayo dito ng isa. Balance, and this is the giver. Okay. You are being told that hard work is important, but so is quality time with your loved ones. The balance between work, play, family, and career must be maintained for overall wholeness and success. Bakit po kasi ito? Ganito. Kasi yung kawalan ng balanse sa buhay natin, ito yung nagiging dahilan kung bakit una, iniiwanan kayo ng mahal ninyo kasi wala na kayong panahon sa kanila. Pangalawa, nakatuon kayo lagi sa trabaho, sa negosyo, at sa mga hilig sa buhay. Kaya nakakaligtaan ninyo na may mga tao pa pala kailangan ng atensyon nyo at hindi ang pera. Pangatlo, ano pa ba? Ito yung punto na ipahinga mo din yung sarili mo. Kung meron kang pagkakataon na magpahinga ka, magpahinga ka. And mag-spend ka ng panahon sa magulang mo. Dahil ito real talk. Hindi mo alam kung ano yung meron sa magulang mo. Hindi mo alam kung kailan sila mawawala sa tabi mo ng tuluyan. And since first Friday na, mamayang hating gabi, kapag may nakalaban kang tao sa negosyo, sa pera, sa kung anong bagay na meron kang kagalit ka, kung merong mga tao na hindi sumasang-ayon sa takbo ng buhay mo, sa desisyon mo, baka ito yung huling panahon at huling pagkakataong masisilayan mo, magulang mo, pamilya mo. Kaya ka dapat mag-spend ng oras sa kanila. Pero kung alam mo din naman kung sino yung kalaban mo, sino na dinihado mo, real talk, kung kanino at sino yung sinaktan mo, sino yung hindi mo binayaran, sino yung lahat-lahat ng issue. Ngayon pa lang iparitual mo. Dahil wala naman sigurong matutuwa kung yung matatamaan is yung magulang mo. Worst, mga siblings mo. Kasi minsan hindi mo kasi siniseryoso na ang bunga kala mo real talk yung isang biro, yung isang simpleng pagtigil or pagputol ng komunikasyon. Akala mo solusyon na, akala mo katahimikan na. Ang hindi mo alam, yun pala ang umpisa ng mas malaki mong problema na kakaharapin sa kasalukuyan. At ito yung pinaka big catch kasi. Walang magagawa yung pera mo kung patay na yung mga mahal mo sa buhay. Wala ring magagawa yung paghingi mo ng tawad sa kanila kung nasa loob na rin sila ng kabaon. Dito yun. So habang may magagawa ka pa, habang may maitutulong ka pa para solusyonan na wag silang mawala agad sa mundo dahil sa'yo, solusyonan mo ngayon pa. Kasi hindi mo alam kung yung kalaban mo mambabarang, manggagamo, taga-sinapa, o ano-ano yung kapasidad niya. Hindi mo rin alam kung kaya ka rin niyang iparitual para mawala ka din sa mundo. Hindi mo rin alam kung hanggang saan ang kaya niyang gawin laban sa ginawa mo. So, doon naman sa pupunta sa relasyon, diba? Ang daming conflict sa relationship. Pero yung pinakapangit doon is lagyan ka ng death chain. Ito yung tipo ng sumpa na sa sobrang galit ng taong nagpagawa, sunod-sunod ang nawawala sa inyo. So kung ayaw mo na
madamay ka or ang mga relatives mo or mismo pamilya mo, kailangan mo magpa-ritual para maputo yung generational na sumpa or barang sa inyo. Kasi posible minana nyo yung kamalasan sa ancestors nyo, minana nyo yung barang sa ancestors nyo, ganun din yung susumpa. At ganun din sa kamalasan. Kung magtataka kayo, yung iba ay pinanganak na mahirap, mamamatay ng mahirap. Yung iba naman ipinanganak ng mayaman, lalong yung mayaman. Hindi ho dahil sa swerte yan. Dahil po yun sa ritual. Yung ritual na hindi nila tinatapos. Ito yung tipo ng ritual na buwan-buwan nilang pinapagawa. Minsan yung iba linggo-linggo talaga para wag lang sila maubusan ng blessings. Wag lang sila maubusan ng swerte. Hindi kasi hindi swerte yun. Talagang sinadya yun na i-ritual sila na ilalagay sa sentro yung blessings at wag lumihis. Kasi merong ganun ang daming tao na nagbibigay sa iyo ng kamalasan, kabisitan, katarantaduhan, no? Ang daming stress. So, yung ginagawa ng iba, kung magtataka kayo, bakit sige-sige yung blessings nila? Kasi hindi nila binibitawan yung isang manggagamot o isang taga-ritual. Hindi sila palipat-lipat. Kasi yung iba, kapag nandun na sa punto na nagpagawa, biglang nagbabago ang isip. Ibig sabihin nun, dinidemonyo ka na huwag mong ituloy kasi alam ng kalaban mo, matatalo sila. So, dun ka na mag-isip rito. Kapag nag-approach ka ng isang manggagamot na katulad ko, hindi lang simpleng taga-ritual, hindi lang simpleng taga-reader. Kapag nag-approach ka, tumaan ito sa FYP mo, ibig sabihin, hindi lang simpleng reading ang kailangan mo. Hindi lang simpleng ritual ang kailangan. Ibig sabihin, may mas malalim na dahilan. Kaya ka dumaan. At kaya ako dumaan sa FYP mo. Gawin mo, aksyonan mo, bago pa tumawid ang auna. Dahil nangyayari ang pagtatagpo ng 1 ng Mayo at saka yung first Friday, ilang dekada bago ulit magkasama. So kung meron kang kalaban, merong galit sa'yo, meron kang nautangan, harapin mo, bayaran mo bago pa mahuli ang lahat. Dito naman sa relasyon, kung meron kang kalaban, iparitual mo din. Kasi baka hindi ka na magising. Kung magkataon, real talk, na yung lalapitan nila is mas matinding ng labaran. So, kung ikaw din yung tipo ng tao, huwag ka rin magduda. Kailangan buo din tiwala mo dun sa gumawa. Kasi kung nananaig yung duda mo, talagang magtatagal ang result. Okay? So, this is Real Talk 101, episode 211, from May 1st to 7, general reading po ito. Sa gusto mag-book ng full private reading ngayon, message lang po kayo. Sa gusto mag-book ng ritual, message lang din po kayo. Nag-iisang account ko lang po ito. Please follow, like, and share. Hanggang doon sa blue up and red up natin. Good afternoon.